O shout out po sa ating mga suking nanonood dyan sa mga bansa na nanggaling po ang karamihan po sa ating lagi nanonood ba. Ikikita ko lang kasi sa aking mga analytics, sa aking mga video ba kung saan talaga ang pinakamarami. So unang-una Pilipinas, tapos pangalawa ang Amerika at itong Canada, kasama po ang Canada. So dito sa lugar namin sa Spain wala. Kasi siguro konti lang Pilipino dito o hindi masyadong maraming Pilipino nakapanood sa aking video. So sa nabanggit kong sa ibang bansa dyan sa Amerika at sa Canada, marami pong salamat sa inyong suporta sa akin. At paki-subscribe na lang po kung gusto niyo pong mag-subscribe sa aking YouTube channel para magkita-kita po tayo tuwing ganitong magdaldalan tayo ba na tuwing sa ating mga sa ating mga reaksyon karon dire sa atang YouTube channel. So please lang kung di pa kayo nakapag-subscribe, pindutin lang po yung subscribe button para magkita-kita nga tayo dito. Shout out muna tayo kay dito sa may sa Los Angeles, California, kay Host Mile. Ingat po kayo sa Canada. Diyan sa Canada, sa Amerika ha. At ito na, nakita niyo naman ang ating ginagawa ngayon, at ang gagawin title ngayon, si Bongbong Marcos. Hindi siya confident daw dito sa mga lumalabas na mga balita na mayroong nag-attempt na kudita. Kasi nga nakaraang mga linggo, noong nag-umpisa itong mga rally-rally ngayon sa Pilipinas, ay nagkaroon ho ito ng ugong-ugong na may magkukudita sa kanyang administrasyon. So ito ngayon, tinanong nito sa reporter na gaano ka ba ka-confident nitong nangyayari ngayon. So inamin niya hindi siya confident. Ibig sabihin, hindi siya komportable ngayon sa kanyang panunungkulan. Baka mamaya biglang masundot dito at mapatalsik ito siya. Kaya na lang siguro ito si Bongbong Marcos minsan kapag nag-deliver ng mga mensahe doon sa naapektuhan ng bagyo, naapektuhan ng paglindol, ay sabog ang kanya pag-iisip dahil sa nangyari pala na iniisip niya to, dinidibdib niya itong nangyayari ngayon dahil nga itong sa nagbabantang mag-aaklas nga itong Kasi sa totoo lang, inamin naman talaga ni Browner na mayroong nanghihikayat itong mga retired general na pwede kayong mag-aklas. Pwede ba kayo mag-aklas sa gobyerno ngayon? Sinabi yun ni Browner at sinabi ni Browner na pinigilan ko. Kasi hindi maganda to sa ating bansa kapag mangyari ulit ang mga ito magkodita. So ito yung video na itong balita na to. Samantala, Pangulong Marcos Jr. aminadong nababahala sa mga ulat ng planong pag-atras ng suporta sa kanya ng ilang sundalo. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Malacanang, mula kay Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian. Jeff, hindi nagpapakampante si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa natatanggap na suporta mula sa hanay ng militar sa harap ng kontrobersya ng anomalya at korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno. Aminado ang Pangulo na nabahala siya nang lumutang ang mga balitang may pangkat ng militar na plano mag-atras ng suporta sa kanya dahil sa isyu ng katiwalian. Sa aktibidad sa Malacanang, sinabi ng Pangulo na palaging bukas ang kanyang tanggapan para makipag-usap at makipagdialogo para maresolba o maayos ang anumang reklamo at agam-agam sa pamahalaan ng iba't ibang sektor. Para kay Pangulong Marcos Jr., hindi option ang maging kampante sa kanyang posisyon at delikado para sa kahit sino ang masyadong panatag sa kanilang pwesto. Sa kabila nito, naniniwala ang Pangulo na matibay pa rin ang administrasyon kung pagbabatayan ng suporta na kukuha ng pamahalaan mula sa iba't ibang sektor. Tiniyak ng Presidente na patuloy na magsusumikap ang gobyerno para makuha ang nararapat na suporta mula sa taong bayan, lalo na sa mga bumoto sa kanila. I'm never confident in that sense. In the sense that I know that you have to be very careful to keep everyone as part of the administration and in support of the administration. We will continue to work very hard to make sure that we are doing what people want. And that's the most important thing. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DZMM. Christian, boss. Yes, Jeff. Di ba Christian una nang nagsabi si General Browner at si OIC Chief PNP, General Nartates na full support pa rin naman sila sa Pangulo, di ba? Yes. O at saka alam ko pinabulaanan din ni General Browner yung lumutang na balita na may mga sundalo di umano yung nagpaplano nga na mag-withdraw ng support o may lumutang pa nga na magtangka ng kudita
ano yun pinabulaanan na yun ng AFP maging ng PNP. Pero syempre siguro para sa Pangulo, sabi nga niya, hindi dahil presidente siya, pwede na siya maging kampante na talagang Oo. full support sa kanya yung mga tauhan niya. Kumbaga dapat, kailangan niya rin lumibel sa ibaba at alamin din yung concerns ng mga tao niya para kumbaga harmonized sila at alam nila kung paano sila gagalaw at paano pupunta sa magandang direksyon ng administrasyon. Oo, 3 taon pa admin Christian hindi ba? Correct. Oo. At siguro kasi Jeff, Oo. sa harap din to nung di ba nung September 21 nagkaroon ng malakihang mga kilos protesta, and this time may mga pinaplano pang mga kilos protesta sa mga susunod na linggo o sa mga susunod na buwan. So para sa Pangulo, ayon sa kanya, sa gitna ng gantong mga magulong issue, tinitiyak niya na handa naman siyang makinig sa hindi lang sa militar kundi sa lahat ng sektor sa kung anong pwedeng mapagkasunduan ng gobyerno at ng publiko para smooth at mas makafocus doon sa kailangan tutukan ng mga issue ng bayan. Di ba? Ang ano ko niyan is mayroon na pala siyang nakatunog si Bongbong Marcos ngayon. Nakatunog si Bongbong Marcos ngayon na mukha talagang alanganin ang kanyang posisyon dito sa kanyang pagka-presidente. Mamaya isang iglap lang dito magkodita tong mga militare. Kasi sa kaliwat kanan ba naman ngayon na korupsyon, at ang sabi niya buo naman daw ang suporta sa mga ibang sektor. Buo ba 'yun po? Buo ba sa palagay mo buo ang suporta sa mga sektor? Yung mga sektor ng mga yung mga farmers na nandiyan dyan ngayon, nagrereklamo ba yan na ang kanilang palay ay sobrang mura kapag bilhin sa mga negosyante? Unang-una yan ang tingnan mo kasi yan ang pinaka-ground sa ngayon sa ating pamumuhay, ang mga farmers. Kung walang farmers yan, paano ang kakainin natin? Tapos dito kasi itong interview na to ang maririnig natin dito. Ito yung interview interview talaga na sinagot niya na ang una pa niya para hindi niya marinig na inulit pa sa reporter. Ibalik ko muna to. Iba tong Talagang in-interview siya dito sa babae na to ng reporter. The next question from Maricel Halili. Magandang hapon po, Mr. President. Sir, following the protest rally last September 21, there were talks about coup threats. There were calls coup threats, sir. There were calls for the uniformed personnel to withdraw their support from your administration. How confident are you that our uniformed personnels remain to be loyal to the administration, considering that we can expect more rallies until, I guess, November 30? Yes. I'm never confident in that sense. In the sense that I know that you have to be very careful to keep everyone as part of the administration and in support of the administration and supportive of the administration. And so we are constantly talking to everyone and saying, is this? We are very open in our discussions, and whoever has any kind of grievance or have any kind of complaints, and who might be thinking of saying that this is not, we no longer agree with the administration. We always go to them and say, what can we do to accommodate your advocacy or some of the things that they would like the national government to do. And so that's what we are doing. And it doesn't serve any. It is dangerous for someone in my position to be complacent and to say, don't worry, everybody. Kung may reklamo, bukas naman kami. Sige, magreklamo kayo, sabihan nyo sa amin. Okay, if it's something that we have to attend to, we will. Because we try to listen to everyone. And so that's the only way. That's the only real way that you can keep the support of people in different sectors. So when you ask me how confident I am, all I can say is that in our assessment, we are still very much, the administration is still very much on solid ground in terms of support from the different sectors of society. Ang haba ng paliwanag niya, pero maramdaman natin, makikita natin sa kanyang pagmumukha na nandoon yung pag-alala.
nag-alala talaga siya kung ano kaya mangyayari nga naman talaga sa akin dito kapag ganito na magkodita. At kampante naman daw siya kasi mayroon naman daw mga ibang sektor na sumusuporta sa kanya. Sa ngayon, Mr. President, ako mismo OFW ako, hindi talaga kita suportaan pag ganyan ka. Hindi ka talaga namin susuportaan sa ibang mga OFW kasi para sa akin, ang daming pagkukulang mo sa aming mga OFW. Wala kang malasakit sa aming mga OFW. Mag-utos ka ng batas. Ito lang. Usapan natin to. Ito si Bongbong Marcos halimbawa, mag-utos to na gumawa ng batas para sa lahat ng mga OFW na magbabalik Pilipinas, magbalik na sa Pilipinas, balik bayan na doon na mag-for good ba? Na magbigay sila ng magandang benepisyo doon. Halimbawa, libre hospital, pang-hospital, libre, kung anong mga ililibre nila. Kung anong mga benepisyo pa ang ibibigay nila sa mga OFW. Yung mapakinabangan natin ba pag nandoon tayo sa Pilipinas? Hindi ko to siya titirahin. Kasi nakikita ko may malasakit siya sa mga OFW eh. Kaya lang wala ko naririnig hanggang ngayon. 3 years na lang mahigit ang kanyang panunungkulan pero wala talaga ni isa dito na plano sa mga OFW. Libre pa hospital, kung magkasakit, may kung hindi ka pahirapan, mga laboratory, kung ano-ano pa dyan. Kasi ginoo ko, kitang mga OFW ba dyan ang nagkuhan ha? Ilang bilyon ba ang ating contribution sa Pilipinas para makatabang punta sa ating ekonomiya sa Pilipinas? Bilyon ang ating giambag sa ating kabansabayan. Ang gulo ng mga aso ko. So, ngayon pa lang, sobra niya ng kabado na. Sabihin ko na ito, kabado na sa mga min and uniform. Mamaya biglang biglang madala talaga to sila ni yung AAP nito at saka yung PNP. Ibig sabihin, sa ngayon, mayroon siyang minsan na wala siyang tiwala sa mga min and uniform talaga. Kasi kung hindi man laman, kung itong ICI na pinagmamalaki mo na talaga ito mag-iimbestiga talaga, dapat kasi dito ipapakita talaga nila. I-televise to. Huwag yung itago pag nag-imbestiga ito kasi nanonood tayo, tapos, yun pala, ang natin ito, ganito na, tinitingnan natin to kung ano talagang takbo ng investigasyon, pero wala. Ano yung sabi ni Azurin, yung bagong upo dyan, yung bagong appointed, na sa ngayon wala pa silang pwedeng kasuhan. Paano walang pwedeng kasuhan? Mr. Ex-General na nandito na nga yan si Saldico sa Europe. Si Martin Romualdez, kaswerte ba na umattend kahapon sa ICI na nakita ko, siya pang balak na gawing state witness. Uy, Diyos por santo. Saan nakita ko dito sa ICI na to? Saan patutungo ang inyong investigasyon dito? Martin Romualdez, gawin niyo ng state witness? Hindi pa nga ito humarap sa House of Representatives sa mga investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. So ito si Marcos, kahit pa anong sabihin mo na sa ibang parte kampante ka, pero dito pala sa min and uniform, mayroon ka ditong natunugan na hindi maganda sa kanila. Yan ang nakikita ko sa kanyang pananalita. Kabado na siya, kabado na dito sa pangyayari ngayon. Kasi lumalawak na talaga ang issue eh. Kasi sabi pa nga niya hanggat itong investigasyon na to, politika ito. Politika daw ito kasi hanggat di siya idamay, kailangan siyang idamay. Kaya ang nakikita niya dito ay politika. Tama ka, politika. At ito, ang sinabi mong politika, ang nangyari kay VP Sara na inimpeach sa House of Representatives na isa ang iyong anak at saka isa ang iyong pinsang buo na si Martin Romualdez ang isa sa pumirma doon. Hindi yun politika? Sabihin nyo hindi politika? Yun ang sinabi ninyo eh. Ngayon pala, itong investigasyon na to, na nakikita mo na mukhang aabot sa iyo, sabihin mo na hanggat hindi to aabot sa akin, hanggat di ako mapaalis sa aking pwesto kasi ang mga kalaban mo
pinupolitika ka. Yun pala ano mo lang nirewind mo lang yung sinasabi ni VP Sara eh. Yung sinasabi ni VP Sara na ang nangyari sa kanya, sinasabi mo rin ngayon na although hindi pa dumating talaga sa eksaktong darating na sa iyo. Nanggigil ako nito eh. Kasi ang hilig kasi niya to maggaya-gaya, yung parang nakikita ko sa kanya ngayon, biktima na siya sa investigasyon ngayon na gusto na matao na makarating sa kanya. Yan ang gusto ko rin na makarating sa iyo. Kasi yung mga niyan, mga budget na yan, mga insertion, sabi mo wala kang alam. Paano wala kang alam? Pumirma ka. Paano wala kang alam? Na nakikita na namin yan kung saan ang talaga ang pinakapuno ng niyan. Doon sa kay Saldico at saka kay Martin Romualdez. Ayaw mong itong imbestigasyon na to na makarating sa iyo. Ayaw mo 'yun na gusto mo transparent ang gusto mo. Okay, transparent ang gusto mo, sige. Paabutin yan sa iyo. Kung talagang wala ka ba talagang alam, bakit mo pinirmahan mula noong 2022 at saka hanggang 2025 ang budget na may mga insertion? Ikaw pa nga yung nagyabang na iniisa-isa mo magbasa nung nakarang taon. Iniisa-isa mo, ito na naman tayo, babalik-balik ako nito eh. Iniisa-isa mo magbasa yung GAA na yun, na wala kang nakita na controversial doon. Sinabihan mo pa si Pangulong Duterte na sinungaling sa time na yun. Galing siya sa pagka-presidente, alam niya yun. Nagsinungaling siya. Yan ang sinabi mo eh. May video ka niyan. Ngayon, sa sarili mong anino, takot na si Bongbong Marcos. Darating sa iyo ito. Itong ICI na sinasabi mo na mag-imbestiga sa mga ngayon, wala yan. Para sa akin, wala yan. Ikaw pa rin na may control nga dyan eh. Kontrolado mo yan. Tapos, ngayon, kabadong-kabado ka na. Wala ka nang tiwala na rin sa Min and Uniform dahil dito sa pinaggagawa mo. Kasalanan mo yan. Yung nagdidipinsa mo, sige, tuloy nyo na dipinsa sa inyong amo kasi medyo nakaamoy na si Bongbong Marcos mukhang palapit na sa kanya ang kanyang karma. Palapit na. Nakaamoy na talaga eh. Iba na yung naramdaman niya. Itong interview na to na ko talaga, nasabi ko na si Bongbong Marcos na nakaramdam na. Wala na siyang tiwala sa mga Min and Uniform. Parang sabi man niya na, sabihin na lang, sinabi lang niya na nandyan sa iyo ang suporta. Pero mayroon pang mangyayari. Yun ang niya, sinabi lang yan. Na ganyan, may susuportahan pa ako. Hindi natin alam yan kung biglang kumalas yung mga yan. Antayin mo pag kumalas. Kasi magiging matulad ka sa tatay mo na pinatalsik sa Pilipinas at nakakahiya ka na rin kapag nangyari sa iyo ito. Nakakahiya ka, Bongbong Marcos. Ito na yung gaba na parating malapit na talaga sa inyo kasi sobra kayong gahaman sa pwesto, gahaman kayo sa pera na grabe na.